Kagaya nga po ng sabi ko sa inyo kanina, ang title po ng ating sermon today is called A Beautiful Invitation. Kasi alam niyo po, madalas tayo nakaka-receive, nakakatanggap ng mga invitations, pero ito yung pinakamagandang invitation na ating pong pwedeng ma-receive at nare-receive. Okay. Pero bago ang lahat, alam niyo po, human as we are, magaling tayo magtago ng mga bagay-bagay, magaling tayo mag-pretend. So, marami din sa atin, sabi ko nga, sino ba sa atin yung hindi dumadanas o nakakaranas ng mga problema o pagsubok? Di ba? Tayo naman talagang, sabi nga talagang, hanggat nandito ka sa mundong ito, talagang hindi talaga matatapos. Pero, buti na lang, meron tayong Panginoon. So, we spend so much of our lives trying to hide what we believe is our worst, di ba? Merong mga bagay sa buhay natin na alam natin na mahina tayo dito. Ito ang kinoconsider natin na worst na area ng life natin at magaling tayo magtago. Magtago ng mga pangit sa buhay natin. Ginagawa natin ang lahat para maging maganda yung image natin, and we carefully choose yung mga pwede nating ipakita sa ibang tao para siyempre para i-manage yung image natin, at ito yung nakikita lang nila. And kasi kadalasan natatakot po tayo, we are afraid na kung malalaman ng mga tao yung kahinaan natin, yung struggles natin, o ano man yung nakaraan natin, baka iwasan nila tayo. Tama po ba? Baka meron po sa atin today o naranasan natin ito. It's true na talagang magaling talaga tayo, magaling tayo mag-pretend. Okay? So, ginagawa natin ng lahat to manage our image to other people. So, we try to appear strong, di ba? Na composed and in control, hoping na if we look like we have everything together, we will be accepted and loved. Kasi yun talaga, parang masasabi natin na parang uhaw nga tayo sa atensyon, uhaw tayo sa pag-ibig. So ginagawa natin ang lahat, itinatago natin yung pangit sa atin, at nagpapanggap tayo na okay lang ang lahat. But the gospel, the Bible, the Word of God, offers a different and freeing truth. Alam niyo po ba na hindi naman sorpresa sa Diyos yung mga kahinaan natin? Alam ng Diyos every detail sa life natin. Kung babasahin po natin ang Book of Psalms, particularly chapter 139, it reminds us na alam ng Diyos yung detalye ng life natin. Even our thoughts. Alam niya wala namang ibang nakakaalam ng damdamin natin, nakakakita ng puso natin, kundi ang Panginoon. And He sees every step we take. And there is nothing in our hearts hidden from God. Alam niya di ba? Kaya nga, di ba, lagi nga, meron nga tayo mga joke minsan. Sabi niya, well, sa puso naman nakatingin ng Diyos Totoo naman. Di ba? Sa puso nakatingin ng Diyos. Pero yung katabi mo, hindi. Di ba? Hindi sa puso nakatingin yung katabi mo. Tingnan mo. Tinitingnan niyan yung buong pagkatao natin. Di ba? Tinitingnan niya kung ano ka, kung anong meron ka. So, kahit na nga ganun, church, na alam naman ng Diyos yung mga weaknesses natin, and yet, in full knowledge of who we are, pinili niya pa rin na mahalin tayo. Amen ba yon? At yung pag-ibig na yon, hindi yun nakadepende sa perfection natin. Hindi naman tayo minahal ng Diyos dahil perfecto tayo Hindi naman tayo minahal ng Diyos because we are lovable. Pero minahal tayo ng Diyos because of His grace. Kaya nga pag nakikita natin yung cross,
hindi siya namatay para i-polish yung good version of us. He died for us in our brokenness, in our sin. At alam talaga niya na kailangan talaga natin ng tagapagligtas. Ito yung sinasabi ko kanina na hindi naman tayo minahal ng Diyos because we're perfect. Kasi siya lang naman talaga yung perfect. Kaya nga in Book of Romans chapter 5 verse 8 declares that while we were still sinners, Christ died for us. Diba? Yun ang Valentine's talaga Diba? Yung namatay ang Diyos, not because to polish our perfection, but because we are broken. And He died for our sin. At dahil ito sa biyaya niya. Kaya nga, ang ibig sabihin nito is, we do not need to pretend. We don't need to perform or hide to earn God's love. His mercy meets us exactly where we are. Hindi mo kailangan magtago kay Lord. Kasi kahit saan ka pumunta, kita ka niya. Alam niya yung thoughts natin, kita niya yung nasa puso natin. You don't have to hide from God to be loved by Him. Di ka pwede mag-pretend. He already knows your story. Alam niya yung mga pain mo, alam niya yung mga wounds mo, di ba? And even our failures. Alam niya yung lahat. And still, He calls us His own. And inviting us to come honestly before Him and find rest in His unfailing grace. Yun ang buong katotohanan, mga kapatid. Hindi mo kailangan mag-pretend to earn God's love. Kasi nga, minahal tayo ng Diyos kahit nga nung tayo ay makasalanan pa. Kaya ngayong umaga, brothers and sisters in Christ, have you ever felt worn out? Nakaranas ka na ba na pakiramdam mo, burn out ka na, exhausted? Well, not just physically, but emotionally, mentally, and spiritually. Your whole being. Di ba? Your soul is exhausted. Nakaranas na kayo ng ganon? But have you ever felt like the weight of life was just too heavy to carry? Ha? Parang kailan lang, di ba? May mga naririnig tayo ng ganon. Talagang, grabe, ang bigat ng buhay. Di ba? Nakaranas na ba kayo ng ganon? Pero today, church, we reflect on one of the most comforting promises. Kung merong pinakamaganda, most beautiful invitation, eto yon. The most comforting promises Jesus ever gave. Kasi alam niya kailangan natin ito. So please open your Bible and please join me in reading Matthew chapter 11 verse 28. Okay, so in English version, sabi po dito, come to me. All you who are tired, exhausted, di ba? Weary and burdened, and I will give you rest. Sabi po sa Tagalog version, lumapit kayo sa akin kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. So, mga kapatid, ito pong passage sa binasa natin. This is not just a kind suggestion, but it's a divine invitation. Isa itong beautiful invitation from the heart of the Savior na kita niya yung struggle natin. And He offers something that no one else can. Yung true rest na hinahanap natin. Di ba? Yung kapahingahan. Kasi alam niyo po, we live in a tired world. Di ba? Parang pag tinignan mo sa paligid mo, nakakapagod naman tong balita na to. Diba? Nakakapagod naman tong nangyayari sa paligid ko. Nakakapagod naman tong nangyayari sa akin. Diba? Diba? We live in a tired world with tired minds. Diba? Lagi nating naririnig yun Pagod na ako sa kakaisip. Hindi ko talaga, kahit anong kwenta ko talaga. Diba? Yung mga ganon, diba? Pagod na ako, nag-overthinking na nga ako Diba? Tired minds.
Hindi mo na alam kung paano at kung ano ang gagawin mo. Pagod na yung isip mo. Meron bang ganun ngayong umaga? Tired minds. How about tired hearts? Pastor, nakakapagod magmahal. Meron ba? Wala gusto umamin. Eh. Kaka-Valentine's lang eh. Pero totoo, di ba? Nabubuhay tayo in this tired world. Kaya, pagod na pagod yung isip, kakaisip, pagod na pagod yung puso, tired soul, di ba yung emosyon mo, pagod na pagod. Hindi ka naman pagod physical, pero bakit parang nanlulumo ka? Kasi pagod yung emosyon mo. Parang ang hirap, parang napapagod ka, ikaw na lang yung bigay ng bigay. Di ba? Parang meron ako nabasa, sabi niyang ganun, lagi na lang ikaw, lagi na lang sila, paano naman ako? Ramdaman nyo? Nakapagod ba yon? Parang sila na lang ng sila, paano naman ikaw? And some of us are even tired from trying to do everything right. Di ba? Napapagod ka ng maging mabuti. Parang namimiss mo naman minsan magpakasama. Yeah? Papagod ka ng maging mabait. Di ba? Kasi sometimes, especially pag alam nilang Kristiyano ka, they'll take advantage of you. Nararanasan nyo ba yon? They'll take advantage of you. Kaya ngayon, hindi ka nagpapakilalang Christian ka. Kasi they'll take advantage of you dahil alam nila mabait ka, mapagmahal, maunawain, mapagbigay. Tama? Di ba? Akala nila anghel ka. Di ba? Alam niyo pong madali maging Kristiyano because Jesus Christ made salvation easy. Di ba? Madaling maging Kristiyano pero mahirap magpaka-Kristiyano. Kaya sabi nga ni Gandhi, di ba? I like your Christ, but it's the Christian that I don't like. Diba? Kasi tayo mga Kristiyano talaga, parang minsan mainit, minsan malamig. Di ba? So, yung iba naman, tired from carrying wounds. Napakahabang panahon na, di ba? Parang yung pain na yon, ang tagal na nandyan. And still, others are tired from pretending everything is fine when it's not. Kaya pag tinanong mo, kumusta? Sister, kumusta brother? Okay lang. Pero totoo nun, hindi naman talaga okay. Just pretending na okay. Pero, di ba okay naman sometimes na hindi okay? Kasi, kailangan mo rin siyempre i-admit yung vulnerability mo o yung drift mo. Kasi pag hindi mo na-address kasi yun, di ba? Di mo alam kung anong i-develop o aayusin mo. Kaya, minsan, ang galing natin mag-pretend. Meron na ba kayong tinanong? Okay, meron na ba kayong tinanong? Okay, tanungin ko kayo ha. May tinanong na ba kayo pag kinumusta mo? Mare, sister, brother, kumusta? Okay lang. Tama ba? Ganun lagi sagot, di ba? Pero, ang katotohanan, hindi naman okay. Kasi magaling nga tayo magtago. Kasi pag nalaman nila hindi tayo okay, baka iwasan nila tayo. So, into that exhaustion and tiredness, Jesus speaks. Sabi niya, come to me. Diba? Lumapit kayo sa akin. So, itong first phrase na to na come to me, ito ay isang personal na invitation. Kaya sabi dito ay to me. Diba? Come to me, sabi ni Jesus. Jesus doesn't say, just try harder, bahala na kayo sa buhay ninyo. Diba? Just fix yourself. Hindi niya sinabing ganun. So kung meron sabing ganun, kung kayo ay napapagal, kung kayo ay napapagod, feeling exhausted ka na, just come to me. Merong invitation si Jesus na yun ay madalas nating nakakaligtaan. So kaya ang ginagawa natin, we're trying to manage yung mga problema, bagay-bagay sa sarili natin. Kaya lalo tayong nahihirapan. May invitation si Jesus. Sabi niya, come to me. Diba? And this is not an invitation to a system.
Diba? Hindi ito yung nabasa natin sa libro na 100 ways to overcome exhaustion. Diba? 100 ways. Nando ka pa lang sa 10. Nahirapan ka na rin. Exhausted ka na. Diba? So, it's very simple and beautiful invitation. Sabi ni Jesus, meron ba sa inyong napapagal? Meron ba sa inyong napapagod na? Come to me. Na-experience na ba yon? Na lumapit sa Panginoon? O bago ka lumapit sa Panginoon, kung sino-sino mo nang nilapitan mo at ang Panginoon yung last resort mo? Hello? It's a beautiful invitation. Ang nagsabi niyan, the Creator of heaven and earth. The one who knows your thoughts, the one who sees your hearts. Na hindi sorpresa sa Diyos yung ating mga weaknesses, failures, and mistakes. At hindi niya tayo minahal dahil perpekto tayo. Minahal niya nga tayo kahit na tayo ay makasalanan. Kaya sabi niya, come to me. Diba? Come to me. And this is the heart of the gospel, brothers and sisters. Jesus doesn't wait for the perfect. Tinawag niya yung mga napapagal. And the door is open. Diba? Hindi niya kailangan ng, okay, tingnan ko muna yung resume mo. Tingnan ko nga. No. He's just asking for your heart. And this is the good news for all of us na nandito. Meron sa atin marahil, end of the rope. Pakiramdam mo, wala nang pag-asa. Di ba? End of the rope. Pagod ka na. Meron ba ngayon ditong ganon? Di mo, ang galing natin, di ba? Galing natin mag-pretend na okay ang lahat. Pero, church, this is the good news. If you are tired, you are qualified. Ha? You qualify. Tapikin mo yung katabi mo, sabihin mo, you qualify. Di ba? You qualify. Doon sa invitation ni Jesus. Pastor, sino po bang mga invited? If you're tired today, you qualify. Amen? So this is the condition. Point number 2 is, di ba sabi doon sa passage na binasa natin, come to me, and then, all who are tired and burdened. So, what kind of tired is Jesus talking about? Well, maaari siguro ngayong umaga, you are exhausted parent. Mga magulang, madali ba magpalaki ng anak? Di ba? Madali ba na i-meet yung needs sa araw-araw? Alam nyo, mga anak nandito, kung kasama nyo mga magulang ninyo, nakaupo lang yan dyan, para iniisip niyan mamaya kung anong lulutuin niya. Kung may lulutuin. So, sabi nga, what kind of tired is Jesus talking about? Well, if you're exhausted parent ngayong umaga, trying to hold the family together, di ba? You qualify. O ikaw naman ngayong umaga, maaaring you are the anxious student. Di ba? Drowning in pressure. Kasi alam ko, exam week ata ngayon, no? Mga estudyante na nandito, or hindi mo alam, makakapag-enroll pa kaya ako next sem. Nakikita mo yung kalagayan ng parents mo, and then nakikita mo, nararamdaman mo yung financial difficulties, and you're the anxious student. Di ba? So, if you're tired, anxious student, drowning in pressure, you qualify to come to Jesus. Or the grieving heart. Hindi ko alam kung sino po siyempre, yung tinawag na ng langit ang mahal mo sa buhay. Diba? Until now, you're grieving. You qualify. You qualify to come to Jesus. Or the guilty soul. Dahil sa mga past mistakes. Yan, isa pa yan, church. Isa ito sa sa atin, na-stuck tayo in this situation, di ba? Yung guilty soul. Kasi, siyempre, binabalik ng enemy, ng devil, yung past mo. Hindi naman interesado na si Jesus sa past natin. Mas interesado ang Panginoon sa future natin. Di ba? Pinatawad ka na. Pinatawad na tayo ng Panginoon.
Therefore, move on. Kasi yun yung guilty soul, di ba? Kaya, if you're tired of pretending, tired of trying to be good enough, kasi sa totoo lang po, nakakapagod talaga magpanggap. Do you agree? Nakakapagod magpanggap kaya? Nakakapagod magpanggap na okay lang lahat. Nakakapagod. Tired of carrying guilt, shame, fear, or anxiety. Or tired of broken relationships and crush expectations. And tired of this life. Nakakapagod, church, nakakapagod magpanggap. Kaya alam ni Jesus Alam niya na kailangan natin ng tulong. Kaya nga, nagbigay po siya ng isang invitation, a beautiful invitation. Sabi niya, come to me, all who are tired, exhausted, and burdened. Diba? Hindi niya sinabi na, just fix yourself. Bahala ka. Diba? Kaya mo yan. Diba? Madalas natin naririnig, diba? Pag lumalapit tayo sa mga BFF natin, or even sa mga kapatiran, ang lagi natin pang-encourage, kaya mo yan. Para pag sinabi mong, bahala ka lang. Diba? Pero hindi ganun Hindi yun ang the God whom we serve. Diba? Hindi ganun si Jesus Sabi niya, come to me. Kasi nakikita niya yung invisible burdens na hindi naman nakikita ng nasa paligid natin. Diba? Because He cares. Eto, tingnan mo. Kita ng Diyos yung hindi natin nakikita. Kita ng Diyos yung invisible burdens natin. Alam ng Diyos kung ano ang sitwasyon mo sa mga sandaling ito. Tingnan mo yung katabi mo. Yan. Hindi halata, di ba, na may pinagdadaanan? Hindi, di ba? Kasi magaling magpanggap yan. Tama? Ang galing, di ba? Ang galing mag-pretend yan Parang akala mo okay lang lahat. Kaya ngayon, akala ng mga tao, wala kang problema. Magaling ka lang magdala. Yan, sabi mo kasi pag tinanong ka, musta na? Magaling lang magdala. Amen? Yung iba naman, pag tinanong mo, nasanay na ako. Nasanay na. Habang panahon. Nakilala mo siya 10 years ago, 20 years ago, kumusta na? Talagang, nasanay na ako. May nakakausap kayong ganon. Pero parang, sister, parang ang pangit naman ata ng sinanay mo. Kasi pag sinabi mong nasanay ka na, wala na. Parang parang nag-give in ka na in mediocrity. Diba? Yung sa kahinaan na yon, okay na yun. Tinanggap mo na lang. Pero hindi naman yun ang plano ng Diyos sa atin, di ba? Na magaling lang talaga tayo magdala. At saka may confidence kasi tayo, may hope kasi tayo, kasi meron tayong Panginoon. Alam natin na kasama natin. Sabi nga, kaya sinasabi ng Bible, di ba? The battle is the Lord's. Kaya it's very important, mga kapatid, na alam mo yung promises It's very important that you know the Word. Kasi yun yung pangahawakan mo Di ba? Hindi enough yung basta lang narinig mo at hindi mo siya ina-apply. At kung ano man yung pinagdadaanan mo, you don't have to carry it alone. In fact, hindi yan ang gusto ng Diyos sa atin. Kaya nga, ang sabi niya itong another, point number 3, yung another praise natin is, come to me, all who are tired and burdened, and I will give you rest. Wow. Diba? Ito yung masarap. Na in the midst of the storm, bibigyan ka ng peace ng Panginoon. Alam niyo ba itong I will give you rest, this is not a gift. This is a gift rather, not a reward. Hindi po ito reward. Kasi hindi sinabi dito ni Jesus na, okay, yung earn it. Diba? Trade your good works, trade whatever you can, and I will give you rest. Hindi niya sinabing ganun. Regalo po yun. I will give you rest is a gift. Diba? It's a gift, not a reward.
Diba? Hindi niya sinabi, okay, i-reward kita kapag magaling ka mag-pretend. Diba? I-reward kita pag magaling ka magpanggap na okay ka. Itong I will give you rest na to, hindi po ito just sleep, ha? Diba? Kasi ang hirap, di ba? Alam mo naman na nung natulog ka, ang tindi ng problema pinagdadaanan mo, paggising mo, nandun pa din. Nakatulog ka lang. Ang masakit nun, yung hindi ka nakakatulog. At yung nagigising ka ng madaling araw. Tama ba? Nakakaranas ba kayo ng ganon? Yung nagigising ka ng madaling araw, tapos yun na naman yung kaya sabi ko sa inyo kanina, tired ka na ng kakaisip, di ba? Kakaisip. Well, lahat po tayo dumadaan sa ganon. At dumaan sa ganon. Pero meron kasing beautiful invitation na i-cast mo yung cares mo, di ba, sa Panginoon because He cares. And then, pag ginawa mo yung kapatid, bibigyan ka ng rest for your soul. Di ba, hindi lang ito, basta binigyan ka lang ng maayos na tulog. It's a soul deep peace. It means inner peace in the middle of life's storms. Di ba? Napakarami. Just recently, actually, kahapon lang, nakarinig kami ng mga testimonies, talagang makikita mo talaga na huwag ka lang bibitaw. Huwag ka lang bibitaw. Continue to hope, continue to believe, to trust. Huwag kang bibitaw kasi naman hindi ka naman pababayaan talaga ng Panginoon. Yung inner peace in the middle of life's storms, it's very important. It's very important. But rest doesn't mean a life without trouble, ha? Kasi baka mamaya sabihin mo, bibigyan ako ng rest pero wala nang problema. Hindi po totoo yun. Hindi po nag-offer si Jesus ng life without problems. But He is offering His presence in the storm. Yun ang importante. Na alam mo, pag merong battle, kasama mo si Lord. Diba? Yung presensya niya in the midst of the storm. It's knowing na you are loved and accepted. Di ba ang sarap na isipin na meron nagmamahal sa'yo at tanggap ka kung sino ka? Amen? Yun po yun. Kaya nga sabi ng Bible, there's no condemnation. Di ba? It's a perfect love. Alam mo kahit na ano yung past mong mistakes, ano yung nakaraan mo, sino ka man nung nakaraan, parang gustong sabihin ng Panginoon, well, I don't care no more. Diba? Hindi naman na importante sa Panginoon yung past mo. Diba? Ang importante sa Panginoon yung ngayon at saka bukas mo. Amen. Kaya di ba sabi nga doon sa last message natin last Sunday, di ba? Sabi ng Panginoon, I know your works. Alam ng Lord yung thoughts natin. Alam ng Panginoon yung hearts natin. I know your works. Alam naman ng Panginoon, nagpapagal ka. You're enduring, alam naman ng Diyos yung ginagawa mo, you're serving, alam naman niya lahat. Pero parang, nasan yung love? Where's the love? Kaya nga sabi niya, well, ito dapat mong gawin, just repent. Repent. And then, gawin mo ulit yung dati mong ginagawa. And then another thing, may I remind you, sabi ko nga, di ba, kasi ito yung in-offer ng Panginoon, yung presence niya eh. Hindi niya pinangako na magkakaroon tayo ng na wala ng problema. Kasi ano po yun, hindi totoo yun. Kasi meron nga akong kilala, at ako personally, kung kailan ako naging Christian, parang doon mas lalo dumami yung problema. Dahil lang, kasi mas na-magnify. Na-magnify na meron talagang enemy who's trying to attack you. Na-magnify lang. Hindi katulad kasi nung di ka pa Kristiyano, akala mo pare-pareho lang yon. Pero ganun din. So, ang promise ng Lord is not a life without problems, but ang promise niya, He's offering His presence in the storm. Okay, yun yung importante. Na alam mo na kahit nga dumadaan ka sa anumang problema ng buhay, you will push through. Diba? Hindi ka may stuck dyan. Kaya, sa dami nating narinig ng mga life's testimony,
Yun lang naman talaga yung nakita ko talaga na solusyon talaga eh. Talagang church, balik tayo kay Lord. Balik tayo at maintindihan natin yung pag-ibig talaga ng Diyos. Kasi pag hindi mo naintindihan ng lubusan ng pag-ibig ng Diyos, magkakaproblema ka eh. Parang ganito lang yan eh. Alam mo na mahal ka ng parents mo. At gagawin lahat ng parents mo para ibigay yung kaya nilang ibigay sa'yo. Even their life. Tama ba? Yung asawa mo, yung partner mo, di ba? Yung true love, even yung buhay nila, ibibigay nila. Kasi nga, it's true love. Kasi ang love, listen, kasi ang love is a vow to keep. Yun ang promise ng Lord sa atin, yung pag-ibig niya sa atin. Di ba? It's knowing na alam natin na mahal tayo. Kaya nga, sabi do sa message natin last week, di ba? Go back to your first love. Kasi baka mamaya, routine na lang pala yung ginagawa natin, wala nang pag-ibig. So itong rest na pangako ng Panginoon sa atin, ay hindi naman ito nangangahulugan na wala ng problema. Ito ay yung presence niya in the midst of the storm. Alam natin that God is with us. So another point is, sabi dito, take my yoke upon you and learn from me. I don't know if you're familiar with yoke. Nakakita na ba kayo ng dalawang baka na magkakabit? Meron yung kinakabit sa kanila. Yung para magjo-join sila together, or even two animals, di ba? I-join sila together so they could pull a load together. Parang kumbaga parang burden sharing. Ayan. So yung yoke na yon, it symbolizes work and also partnership. Ito yung sinasabi ng take my yoke upon you and learn from me. So ibig sabihin nito mga kapatid is walk with me. Sabi ni Jesus, let me carry it with you. Diba? Ano man yung mga kabigatan mo, let me carry it with you. Kasi alam niyo po, itong mundong ginagalawan natin, it puts heavy yokes on us. Diba? Para bang itong mundong ginagalawan natin, ang yoke nito, yung kabigatan nito, parang nawawala na yung purpose, ang tinitingnan na lang nila yung performance. Diba? Ang hirap, diba? Ang hirap na yung performance. Ang bigat nun. Diba? Ang bigat pagka ang hinahanap ng mundong ito is performance, hindi na yung purpose. Habol ka ng habol sa tagumpay. Ang hinahanap nitong mundo na to, kabigatan, yung perfection eh. Diba? Kaya nga sabi ko, mga kapatid, hindi naman tayo minahal ng Diyos because we're perfect. And then, syempre, yung pressure. Pero iba kasi yung ino-offer ni Jesus, yung yoke. Yoke is a partnership. Kaya nga, nag-ooperate sa life natin na mga anak niya, tayo mga believers, yung grace. Diba? Yung trust and gentle leadership ni Jesus sa atin. At yung yoke, hindi tayo ito, mga kapatid, hindi ito burden sa atin. Actually, it lifts us. Kasi nga, it's a partnership. Kaya sinabi ng Bible, nung binasa natin, come to me, all who are tired and burdened, and I will give you rest, and take my yoke upon you. Ibig sabihin nun, ang problema kasi, sinasarili natin. Meron na ngang invitation ng Panginoon na kung meron kang kabigatan, come to me. Amen ba yon? May natututunan ba po ba tayo so far? Yun di ba? Kaya take my yoke upon you. It's a partnership. Sabi ng Lord, huwag mo kasing sarilinin. In fact, pasa mo sa akin. Alam mo, may mga basketball player dito, di ba? May mga basketball player dito. I don't know if it works sa mga volleyball player, pero sa basketball kasi yun yung medyo alam ko na system. Di ba pagka ikaw may hawak ang bola, mga basketball player may hawak ang bola, okay, tapos binabantayan ka ng mga opponents, di ba? Hahanap ka ng kung kanino mo ipapasa. And the first instinct, ipapasa mo yung alam mo na shooter. Di ba? As much as possible. Ganon din sa atin.
Kung tayo nahihirapan tayo, pasa natin yung ball. Pasa natin kay Jesus. Siya naman ang nagsabi. Siya naman ang nag-invite eh. Pasa mo sa akin, sabi ng Panginoon. So it's a partnership. Ang problema, kaya tayo patuloy na nabibigatan, sinasarili kasi natin. So read your Bible. Read God's Word. Ano yung mga sinasabi niya pag tayo nabibigatan? Diba? Cast your cares. Because He cares. Kasi hindi naman intended ng Diyos na ganito na lang tayong kalagayan natin. Alam niya na meron tayong dadaanan na ganito. Pero it's a partnership. It's a partnership. And then, point number 5 is, then you will find rest for your souls. Wow, galing ng pangako dito. Kasi sabi niya, come to me, kayo na mga napapagod, di ba? And I will give you rest. Take my yoke upon you, then this is the promise, and you will find rest for your souls. Hindi lang ito yung one-time rest, di ba? But it's living every day from a place of knowing, di ba? Kaya sabi talaga ng Bible, the peace I give you. The peace I leave you, na hindi kayang ibigay ng mundong ito. Wow. Yung peace na yon, actually, it refers to the Holy Spirit. Kaya pala sinasabi ng Bible, the Holy Spirit is our comforter. Sino dito yung nakaranas ng gumamit ng, alam niyo yung comforter? Pag sobrang lamig, di ba? Pag sobrang lamig, gagamit ka ng comforter at kahit gaano kalamig yan, pagka binalot ka ng comforter, mako-comfort ka. Yun yung comforter, paano niya tayo kino-comfort. And that represents the Holy Spirit. Kaya sabi ng Bible, the peace I give you, the peace I leave you. Di ba? Hindi itong peace na to, hindi ito kayang ibigay ng mundong ito. Di ba? Hindi mo mabibili. Hindi mo mabibili itong peace na to. Kasi Holy Spirit ito. Kaya church, yung sinasabi ditong you will find rest for your souls, it's a promise. Pangako ng Panginoon na kailanman hindi ka mag-iisa. Paggising mo sa umaga, put it in your heart, put it in your mind, na alam mo hindi ka nag-iisa. Diba? At lagi mong isipin, I'm not forgotten. Baka kasi isipin mo, Pastor, kasi ang tagal na nitong pinagdadaan akong problemang ito. Wala na, kinalimutan na ako ng Diyos. Hindi po totoo yun. You're not forgotten. And lagi mong isipin na kasama mo ang Panginoon. You don't have to do it all by yourself, but you have a partner. Diba? Na meron tayong kapartner, walang iba kundi ang Panginoon. And this is the rest you've been searching for. Hindi yung rest sige, makapagbakasyon ka muna. Sa totoo lang, sabi nila, pag nagbakasyon ka daw, magkakaroon ka ng kapahingahan. Pero naniniwala ba kayo na pag nagbakasyon ka, mas pagod ka? Subukan mo, mag-day off ka. Akala mo makapahinga ka sa bahay? Hindi. Mas pagod ka kasi magje-general cleaning ka. Maglalaba ka. Tama? Kaya hindi totoo yun, yung pagod. Kaya hindi ito yung rest. Di ba? Na sinasabi ng Lord, ang rest dito is the rest for your soul. Yung magkakaroon ka ng inner peace in the midst of the storm. Di ba? Hindi ito bakasyon or success, but in the presence and in person of Jesus Christ. Amen? Amen ba? Pwede po ba natin palakpakan si Lord? So, before we end, if you think, ikaw yung tao na sinasabi ko ngayong umaga, you qualify and come as you are. If you're tired, come to Jesus. Sabi niya, if you're burdened, come. If you're broken, come. Hindi po disappointed si Jesus in your weaknesses. In fact, He's waiting for us with open arms. Kasi kailangan mabago yung pananaw natin kung sino ang ating Diyos.
the God whom we serve, di ba? He's loving, He's caring, He's gracious. At hindi niya lang, He won't just take your burdens, He'll give you Himself. Siya mismo, kaya nga binigay niya sarili niya sa cross. Di ba? Mismong sarili niya. Pwede naman niya sabihin na, okay, kayo na mga napapagal, sige, mamagicking ko na lang. Mawala yan. Hindi, di ba? Ano binigay niya? Sarili niya, yung buhay niya. So, if you're tired today, come to Jesus. Huwag mong hintayin. Di ba? Na umayos muna ang lahat bago ka lumapit. Kasi meron akong mga naririnig, sabi niya, hindi, Pastor, babalik din ako pag maayos na ang lahat. Narinig nyo na yon? Ikaw, narinig mo na yung ganon? Oo, dami ko na po narinig na ganon. Pastor, babalik din ako pag umayos na ang lahat. Maniwala po kayo sa akin, hindi aayos. Gawin mo, bumalik ka muna, then aayusin ni Lord. Amen? Totoo yun. Totoo yun. If you're tired today, come to Jesus. Don't wait until you're stronger. Pastor, sige na, pag malakas na ako, hindi ka lalakas. Maniwala ka. Bumalik ka, palalakasin ka ni Lord. Amen? And don't wait until you're good enough. Hindi rin po mangyayari yun. Di ba? Si Pastor, parang guilty talaga ako. Tanggapin pa kaya ako ni Lord? Yes. Ulitin ko po, kapatid, if you're listening today, kahit ano yung past mo, kahit ano yan. Di ba? Anong sabi ng Bible? Di ba? Kahit gaano kaitim yung nakaraan mo, you're welcome. Amen. Wow! Talagang grabe ang pag-ibig talaga ng Panginoon, di ba? Ano man yung past mo, huwag maging dahilan yan para bumalik ka sa Panginoon. Come to Him as you are. Let Him give you what only He can. Rest for your soul. Kasi alam niyo po, tired na tayo. Pagod na tayo. Pero alam niyo po ba, yung kapaguran na yan, may pangako si Lord dyan, may invitation. Sabi niya, come to me, all who are tired and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you. Because my yoke is easy. Diba? And then, you will find rest for your souls. So, before we end, the closing question is, Pastor, sino ba ang pwedeng lumapit sa Panginoon? Well, of course, lahat naman tayo pwedeng lumapit sa Panginoon. But in the context of Matthew 11:28, kung ikaw ay pagod na, tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo, kapatid, pagod ka na ba? Are you exhausted? Are you burdened? Diba? Are you exhausted parent? Ikaw ba ay pressure na estudyante ngayong umaga? Ikaw ba ay pagod na mag-serve? The fear of the unknown, the fear of the future. Ikaw ba ay tired and burdened? Therefore, you qualify. Come to me, ang sabi ni Jesus, and I will give you rest. Amen. Wow. Kaya mga kapatid, alam niyo po, as we bring our tiredness and burdens and fears and failures to God, patuloy po tayong turuan ng Panginoon na lumakad, na may pagtitiwala sa pag-ibig niya. Kaya itong Valentine's, hindi ito February 14, John 3:16 talaga ito eh. Yung gift para sa soul natin, yung deep peace. Alam mo, sa totoo lang, well, totoo naman, kasi yung iba kasi naman, sabi niya, Pastor, okay lang, kahit peace lang, kahit walang pera. Totoo naman. Well, ako naman talagang mas hihilingin ko sa Panginoon yung peace, pangalawa lang yung pera. Kasi hindi mabibili yung peace eh. Tama?
Sabi, we cannot buy peace and we cannot buy happiness. Totoo ba, hindi natin mabibili ang kaligayahan? Money can't buy happiness. Totoo? Amen? Pero kailangan nyo ng money. Kailangan natin. Tama? Money can't buy happiness. But money can pay your bills. Money can pay your groceries. And it makes you happy. Tama ba? Pagbayad na yung mga bills, masaya? Pagkapuno ang rep, masaya? So therefore, money is not evil. But the love of money is evil. Mga kapatid, alam ko, may kabigatan at hindi ko rin po alam kung sino sa inyo ngayong umaga. Pero merong beautiful invitation si Lord sa ating lahat, sa iyo, sa akin. Kung ikaw ay pagod na, come to Jesus and He will give you rest. Palakpakan po natin ang Panginoon. And let's all stand. Let's all stand. Huwag mo sarilinin. Sinabihan na nga tayo ng Panginoon, di ba? Cast your cares. Pasa mo. Di mo kaya yan, pero kaya ni Lord. Kailanman di tayo tatalikuran. Hindi nga tayo susukuan ng Diyos. Di ba? At the very last breath, sa cross, imagine mo, yung pag-ibig na yon, humingi pa si Jesus. And this was His prayer. Lord, Father, patawarin mo sila, hindi nila alam yung ginagawa nila. Wow. What a love. Kaya ngayong umaga, mga kapatid, hindi importante kung paano ka pumasok ngayon. Ang importante kung paano ka lalabas, mama. Baon-baon mo yung pangako ng Diyos na yun. Hindi ka niya iwanan, hindi ka niya pababayaan. Pasa mo sa Kanya yung mga kabigatan. And then, the rest for your soul, that inner peace na hinahanap natin.